Hindi rin natiis ni Alphonse si Tamara. Ito na ang lumapit sa kanya. Isinama kita rito hindi para gawing empleyado, kundi subukan natin kung uubra sa atin ang ating kasunduan. Pero paano natin malalaman kung magkukulong ka lagi sa iyong opisina? Anito, halos hindi na tayo nagkikita. Alphon, she began, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano yun? Tungkol saan? Magkasunod na tanong nito. Tungkol sa proposal ko. Tungkol sa kasunduan natin. What do you mean? Siguro nabigla lang tayo pareho. Nabigla ako sa nag-propose sa iyo. Nabigla ka rin sa pagpayag sa akin. Kaya bago pa tayo lubusang mapasubo, may naisip na ako na mas maganda. Mas maganda kaysa sa nangyayari sa atin. I think we cope rather well, don't you? We were spectacular, she admitted. Kailangan ko ng thesaurus sa dictionary. Anito. What? Her mind scrambled to figure that out. There must be a better word for spectacular. Dahil kung wala, mag-e-evento na ako ng mga bagong salita. How about Danicious o Mirific? Tamaristic kaya? Ano ang mas maganda? Napahalgalpak siya ng tawa kasi puro connected sa pangalan niya ang mga salitang iniimbento nito. May igaganda pa kaya ang isang spectacular na pangyayari? Alpon, hindi ang nangyari sa atin ang tinutukoy ko, pero yun ang punto ko. Noong nag-propose ako sa iyo, inaasahan ko nang may mangyayari sa atin. At naihanda ko na ang sarili ko sa bagay na yun. Pero ngayon, more than anything else, I realized that I don't want just casual sex with you. I should be making love, and loving should be two sides of one coin. So what are you trying to say? What I'm trying to say is, I love you. She wanted to tell him that she loves him, but the words wouldn't emerge. Naisip ko lang kasi, mas maganda kung nagpo-propose ako sa iyo dahil mahal kita, at hindi lang dahil sa pera. Na imposible dahil kakakilala mo lang sa akin that time. Kung sasabihin ko sa iyo ngayong mahal kita, maniniwala ka ba? Totoo ba? Tanong nito. That's what I've expected. Hindi ka naniniwala kaya may naisip akong paraan para hindi na natin kailangang ituloy ang kasunduan natin. Hindi mo na ako kailangang pakasalan. Umisip ako ng plan C. Plan C? Kumunot ang noon ito. Ganito na lang. Basta pagtapusin mo na lang ang mga kapatid ko. Ilista mo na lang lahat ng mga magagastos. Consider it alone. Babayaran ko na lang ng paunti-unti. Paano? Babalik ako sa trabaho. You said I can always have my job back. Kung kinakailangan mag-overtime ako araw-araw at magtrabaho pag linggo gagawin ko para mabayaran kita. Pwedeng mawala ng trabaho ang iba para makapag-overtime ka lang. Gusto mo ba ng ganun? Siyempre hindi. Paano ang Delilah Shera Show? Hindi sasabihin ko sa kanila ang totoo na nabigo ako. 12 kaming volunteers. Surely they wouldn't expect na magtatagumpay kaming lahat. Yun nga lang, hindi ko maisasama sa follow-up book ni Jana Patricia. Parang may panghinayang na sambit nito. You called it plan C? Siguro mo gumawa ka na rin ng computation. More or less, alam mo naman siguro kung magkano ang magagastos sa mga kapatid mo hanggang makatapos sila ng kolehiyo. Sa kasalukuyang sweldo mo ngayon, pati overtime pay, minus ang gastusing pang araw-araw, mga ilang taon sa palagay mo ako mababayaran kahit hindi mo napatawan ng interest. Of course, she made a study. She wouldn't propose unarmed. Mga 10 to 15 years, walang kagatul-gatul na tanong sagot nito. And we were just talking the college education here. Paano kung gustong kumuha ng masteral ng mga kapatid mo? Idagdag mo pa rin ang gastos ng review para sa board exam. Hindi siya nakahuma. May punto ito. Tiyak na magkakanta kuba-kuba muna siya bago niya mabayaran ito ng buo. You see, daig mo pa ang kumuha ng hulugang bahay through pag-ibig. Kaya huwag na nating baguhin ang napagkasundoan na natin. Huwag na nating sirain ang naumpisa natin. When you're in my arms, it's like nothing in the world I've ever experienced. Sa madaling salita, the physical attraction between us is, as you've said a while ago, spectacular. Then let's have an affair, she said quietly. Physical attraction is a nice start for an affair. Love can follow next. I don't want an affair. Anito. A smile hovered Alphonse's mouth suddenly. Why don't we touch and then talk about what we are about to give up? Sumeryoso ka nga riyan. Tamara turned her away, beating her lips. Huwag mong gawing biro ito. It's my life for talking here. Then let's do plan D. Plan D? This time ang no naman niya ang kumunot. Let's get married. His words took a moment to register. Married? Her mind whirled like a rattlesnake. Di ba yun naman talaga ang usapan natin? Bakit? Are you having second thoughts? Third and fourth pa? She admitted. Pag nagpakasal tayo, secured na ang future ng mga kapatid ko. Pero paano ka? What will you have? You can't want to forever? She said unsteadily. Can't? Alpon pretended to consider the matter.
Do you know, I think I can. I think I do. Paano if the right girl comes along? She asked, her voice breaking. My soulmate? Oo, your soulmate. Will you go for it? Umiling ito. I wouldn't. She tilted her head and so she couldn't make him out. Bakit naman hindi? I'm better off alone, without complications. Kaya tinanggap mo agad ang proposal ko, she concluded. Pero she didn't know what to say. Surely Alphonse can't be serious. Parang gusto na namang magbago ng isip ni Tamara habang papasok sila ni Alphonse sa Green Hills Shopping Center sa San Juan, Metro Manila. Bumalik na tayo sa plansi. She hesitated. Pautangin mo na lang ako. You're having 15 6 thoughts. Alphonse kidded. Akala ko ba sabi mo sa akin dati, hindi ka fickle-minded. He reminded her. I'm not. Then let's do it. Hinila siya nito sa outlet ng Villayo, ang kilalang jeweler ng Pilipinas, para bilhan siya nito ng engagement ring. They were promptly greeted by the sales lady. She ushered them to the display cabinet. Pili lang kayo, sir, ma'am, anang sales lady. Hinayaan lang sila itong pumili. Bumalik na ito sa counter. Sinipat nila ang mga singsing na nakadisplay. She was old. Noon lang siya nakakita ng mga ganoong alahas. Naglalakihan at nagkikislapan ang mga bato ng mga iyon. Kahit yung simple lang, aniya. Ayaw niyang gumastos ito ng malaki para sa kanya. Ayaw niyang ipamili siya ito ng kung ano-ano. Tama na ang mga kapatid niya ang gastusan nito. Mahirap nang ma-hold up. Tumawa ito. It seemed to her that she's someone who wouldn't settle for anything simple. Milyonaryo nga naman ito kung hindi man bilyonaryo. Ano ka ba? Walang hold up sa'yo. Basta pumili ka lang ng gusto mo. Nakakahiya naman sa'yo. Baka akalain mo, bilmok girl ako, no? Yun na lang kaya. Turo niya sa isang singsing na walang bato. Gusto mo ba akong mapahiya? Kanino? Sa buong Pilipinas. Di ba babalik ka sa Delilah Shera show? Pag isinama ko ron, baka sabihin niya na napakakuripot ko. Dahil hindi man lang kita mabilhan ng singsing na may bato. Baka aklain lang peke ang nabingwit mong milyonaryo. Naisip niyang may punto ilo. Bahala ka na nga. She resigned. Tulungan mo na nga lang akong pumili. Mahirap pumili. Puro magaganda. At mukhang ang mamahal. Yun na lang kaya. Mukhang maganda. Itinuro nito ang isang 1.05 carat 3-stone diamond engagement ring. Tinawag nito ang sales lady. Miss, patingin nga nun. Yes, sir. Binuksan nito ang lisusing display cabinet para ilabas ang itinuro nito. Magaling pumili si sir. Sambit nito. Bagay ito kay ma'am. Iniabot nito sa kanyang singsing. Hindi siya sigurado if the sales lady is just flattering her para makabenta ito. She would have liked Alphonse to put the ring on her. Pero biglang tumunog ang cellphone nito. Excuse me. Paumanhin ni Alphonse. I just take this call. He said and backed out in the counter. It's important. Go ahead. She proved. Isinuot niya ang sising. It lifted perfectly. It was designed for her. Kanina it looked heavy dahil sa mga bato nito. Pero ngayong suot na niya yun. Surprisingly, napakagaan pala. Bahagyang itinas niya ang kanyang kamay para pagmasdan iyon. Ay sparkled ang tamaan ito ng ilaw. The stone was glinting with fire. Ang ganda, bulalas niya. Pero naisip niyang mahal tiyak yun. Miss, magkano ito? Tanong niya. Wala kasing tag price yun. Huwag mo nang itanong, said Alphonse from behind. Miss will take it. Inabot nito ang visa card nito sa sales lady. Hindi na siya nakaangal pa. Magkukulong ka na naman ba rito? Alphonse exasperated. Bahay ito, hindi opisina. Pero kailangang tapusin ko ang program na ipinapagawa mo. Sagot ni Tamara. I can wait. Okay pa naman yung program na ginagamit ko. Pwede rin namang ipagawa ko na lang sa pumalit sa'yo sa opisina para may pakinabang naman sa kanya. Ayoko naman parang walang mula akong silbi. You've given me my brother so much. Ito lang ang pwede kong isukli sa'yo para naman hindi ka maagrabyado sa kasunduan natin. Tamara, if I give something, I'm not expecting something in return. Saka pwede ba? Huwag mo nang binabanggit ang kasunduan natin. Hiling nito. Pag ko pang binanggit mo yan, pababalik na lang kita sa opisina at sasabihin ko kay Miss Aquino na-assign ka sa Angola branch natin. He threatened. Bakit? May branch na ba tayo roon? How come I didn't know that? Kabisado ka mga branches natin. At ang alam ko, wala tayong branch sa Angola. Tapos magpapatayo ako ng branch natin sa Angola para maipadala kita roon. Natawa siya. She knew it was just an idle threat. Binilhan mo ako ng napakamahal na sing-sing. She presumed it was expensive kahit hindi na niya malaman kung magkano ang presyo nun. It's the least thing I can do. Hindi dapat one-sided ang kasunduan natin. I must do my part. In one bold sweet move, he scooped her into his arm. Di ba sinabi ko sa iyo munang babanggitin ang salitang yan? Matigas ang ulo mo ha. Pangkong-pangko sinitang lumabas ng bahay. Ano ba? She struggled while laughing. Pakiramdam niya para siyang bride na binitbit ng kanyang groom sa gabi
ng kanilang honeymoon. Saan mo ako dadalhin? Sa swimming pool siya din nila nito. Let me down. Shakers nang mapagtanto niya ang balak nitong gawin. Subukan mong ihagis ako sa pool, gaganti ako. Umalko ang kilay nito. At paano mo naman ako gagantihan, Aber? Mabigat kaya ako. Hindi mo ako kayang buhatin para ihagis sa pool. Hindi nga, pero hindi ko ipapatigim sa iyo ang niluto kong baked chicken and stuffed potatoes. I managed to try my hand in cooking habang nakakulong ka kanina sa opisina mo. It's Ria's night off. Kaya dilata ang uulamin mo kung ihahagis mo ako sa pool. Pinakain niya ni Ria si Erica at pinatulog bago siya umalis. Blackmailer. Napahagik-hik siya. Kung hanggang ganon, hindi na lang kita ihahagis dyan sa pool, pero bubuhatin kita patungong kusina. Ibaba mo nga ako. Kunwari ay nagpapalag siya, but she enjoyed lying in his arms like a baby. She even called her arms around his neck. Saka baka makita tayo ni Rhea at Elmer. Nakakahiya. Ano naman kung makita nila tayo, di bigyan natin sila ng palabas. Bago pa man siya makahuma, he lowered his head and kissed her. He enabled her lips slowly causing them apart as he could touch her tongue with his. She stifled the one on the back of her throat, wanting more but not wanting him to know. Of course he knew. Kaya naman he delved deep into her mouth with his tongue and it took breath away. Her body was on fire. She couldn't, it wouldn't stop him. Pero alam niyang hanggang halik lang yun. After all, on the fully lighted poolside, how far could this go?